He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Tama. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Ex-President peddling lies. Oh my God! Alam niyo mga kutsero, first time ko narinig si BBM nagsalita ng ganyan, ha? First time, promise. First time ko narinig si Presidente na nagsalita ng ganitong karekta. Ay nga nag-responde na. Anong sagot? Anong sagot ng Malacanang? Oo, sa sinabi ni Digonggong. Anong sinabi ng Malacanang sa ginawa ng Digonggong? Eto, papakita ako sa inyo. Ex-President peddling lies. Oh my God! Alam niyo mga kutsero, first time ko narinig si BBM nagsalita ng ganyan, ha? First time, promise. First time ko narinig si Presidente na nagsalita ng ganitong karekta. More pa po, more pa. Sana. Sana po, more pa. First time ko siya naringgan na nagsalita ng ganyang karekta, guys. Oo. Nagsisinungaling siya, sabi ni Presidente. Ay, my goodness. Oo. Nagsisinungaling siya. Lantarang nagsisinungaling. Ay, my God. Pakinggan natin yung sinabi niya. Oo. Andito yun sa balita. Abilis ng balita eh. Pakinggan natin. Ayan. President Ferdinand Marcos Jr. denies his predecessor's claim of supposed irregularities in the 2025 national budget. The chief executive also commenting on a possible term extension for National Police Chief Romel Marbil and the issue of sex education in schools. Our very own Pia Gutierrez now joins us with details on those stories. Pia, over to you. Hi, Carmina. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Monday slammed his predecessor, former President Rodrigo Duterte, over claims that there are anomalies in the 2025 national budget. Duterte earlier claimed in a press conference that the 2025 General Appropriations Act was signed with several items left blank, which he says is akin to handing over a blank check to the government. This comes following the supposed discovery of Davao City's 3rd District Representative Isidro Ungab of blank entries in the Bicameral Conference Committee report on the 2025 budget of the Department of Agriculture. According to Duterte, the spending plan is invalid and unenforceable. But Marcos Jr. says that as a former chief executive, Duterte should know that the GAA, or the General Appropriations Act, cannot be passed with blank items. Let's listen to President Marcos Jr. He's lying. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Nag-iinsulto ka with a smile. Nag-iinsulto ka with a smile. He's lying. Sama ka. He's lying. Nag-iinsulto ka na, nakangiti ka pa. He's lying. Sorry. Ulitin natin yan, oh. Nag-iinsulto, nakasmile eh. Ulitin natin. He's lying.
He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Tama. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasi nungalingan yan. Oh. Sundin natin yung challenge si Presidente. Oh, actually, ginawa ko na to kahapon. Uulitin ko na lang. For the benefit of everyone na nandito ngayon. Ilan pa tayo ngayon sa live stream? 2,881. Oh, so for the benefit of the 2,881 dito ngayon sa ating live stream, uulitin natin yung ginawa natin kahapon. Oh, ginawa na natin to kahapon, ha? Gagawin natin yung challenge ni Presidente, busisiin nyo, tingnan nyo kung ano yung mga blankong binanggit, tapos pumunta kayo sa GAA. Okay. Ayun yung sinabi. Yun yung sinabi ni Presidente. Sundin natin yung kanyang challenge. So, Mr. President, challenge accepted, ha? Ito yung una nilang sinasabing blanco. Ayan, yan. Yan yung unang blanco na sinasabi nila. NIA, PCA, blanco daw, wala rong amount na nakasulat sa amendments to special provisions. Yan. Blanco raw, wala nakasulat. Ayan, NIA, PCA. Tama, di ba? Tama naman. Okay. Puntahan na natin sa GAA. Challenge accepted nga eh. Sundan natin yung challenge ni Presidente. Ayan. Ito yung GAA ha. GAA yan, GAA. General Appropriations Act. Fiscal Year 2025. Puntahan natin yung parte na yun. Pak! Bakit dito may nakasulat? Rodrigo Duterte, paki-explain. He's lying. He's lying. Rodrigo Duterte is lying. Sa Tagalog, si Rodrigo Duterte ay sinungaling. Sinungaling! Digong, sinungaling! Ito pa. Challenge accepted, sabi kasi ni Presidente. Ayan, amendments to special provision. Ito yung sa BICAM. BICAM yan, ha? BICAM yan. Ayan, blanco. Ginawa na natin ito kahapon, pero ulitin lang natin. Small-scale irrigation projects. Blanco, di ba? The amount of blank appropriated therein for the implementation of small-scale irrigation projects, etc. Puntahan natin sa GAA. Puntahan natin sa GAA. Ano yun? Ano yung sa small scale? Small scale irrigation projects. Saan yun? Ayun. Small scale irrigation projects. Ayan, di ba? Tama naman, di ba? Small scale irrigation projects. Kitang-kita ha. Ito yung sa ito yung sa BICAM. Ito yung sa GAA. Uy, wait. Ito yung sa GAA. Ngayon, sabi blanco daw. Blanco daw sa BICAM. Okay, so the amount of bakit dito may amount? 1,026,404,000 pesos. He's lying. Duterte is lying. Rodrigo Duterte ay nagsisinungaling. Digong sinungaling, sabi ni Ruth Tabudesa. Yan. 1 billion. May amount eh. Ito pa isa. Huwag tayo bumasa sa dalawang impormasyon lang. Damihan natin. Seed buffer stocking, the amount of blank. Blank uli yan ha. Blank uli yan.
Punta natin dito, seed buffer stocking. Seed buffer stocking. O yun, seed buffer stocking. Ayan, kita niyan, ha? Seed buffer stocking yan, ha? Seed buffer stocking. Dito, blanco. Blanco daw, blanco. Mr. President, challenge accepted, Mr. President Bongbong Marcos. Seed buffer stocking. Bakit may amount? 994,535,000. Bakit ganon? Mr. President naman huwag mo naman masyadong idiin si Digong. Huwag mo naman masyadong dikdikin si Rodrigo Duterte. Mr. President naman ano ba naman yan? Kalmahan natin, Mr. President. Oo. Kalmahan natin. Last na lang. Para naman masabi ng mga DDFs na may laban ng konti si Digong. Agricultural, machineries, equipment, and facilities. Blanco uli yan, ha? Blanco uli yan. Puntaan ulit natin dito. Agricultural, machineries. Ayan, ayan yun, Yan, ha? Tama naman, di ba? Agricultural, machineries, and facilities. Tama, ha? Ayan, ha? Dito, sa BICAM, blanco. Sa BICAM, blanco, ha? Pero bakit sa GAA? Ayan yung amount, Ayan, 5,824,000. Hindi, 5 billion pala. 5,824,693. Ay, Rodrigo Duterte, sinungaling. Digong, sinungaling. He's lying. Grabe ka, Digong. Nakakahiya na yan. Nakakahiya na yan, Digong. Oo. Diba? Sa 3,749 na nandito, salamat po sa inyong pag-join sa atin. Pero ayan, Diba? Grabe naman kayo. Ang simple-simple mga kotsero, para makita nyo to, pumunta lang kayo sa DBM website, makikita. Bilalagay ko na nga yung link, padaliin ko na ang buhay nyong lahat. Wait lang. Punta kayo sa DBM website. Wait, DBM. Ayan, ito, nakaano na nga sa akin. Automatic na, kasi hinanap ko na kahapon. Wait lang. Bago na internet. Copy. Okay. Huwag ka na mag-appear. Sana yung... para kayo na rin mismo naghanap. Ayan. Click na yan. Click na yung link na yan. Ipipin natin. Yan. Nakapin yan, ha. So, para makita nyo. Ito yung GAA. Tingnan nyo dyan sa taas ng chatroom. Nandyan yung GAA. Kayo na ho mismo mag-check. Kayo na ho mismo mag-check. Ito, nakuha ko to sa website ng DBM. Legit. Yun. Diba? Sinungaling Sinungaling. Di dahil sinungaling si Digong, anong gagawin natin? Dahil sinungaling ka at nabisto ka, Digong, etong sayo. Etong sayo. Sana? Yan. Yan ang sayo. Boo! Dislike ka, Digong. Dislike. Isa pa. Sana yan? Dislike. Yan. Dahil sinungaling ka, Digong. Kay PBBM naman, confetti! Salamat sa pagpapaliwanag, PBBM. Confetti! Ano yan? Confetti! Diba? Ayun lang, makasimple yun. Sabi ni Kyoto Kigarashi, 37 watching, only 1-2 lang ang naka-likes. Bayo-bayo naman ang likes, mga ka-BBM. Bayo-bayo naman ang like. Smash the like button, please. Sabi ni Torny Gandang Hari, disbar niyo na yung kukluban na yan.
Alam nyo mga kutsero, meron po tayong provision sa Code of Professional Responsibility and Accountability na dapat ang mga abogado ay nagtuturo ng tamang interpretasyon ng ating mga batas. Oo. So, kung ganon, diba? Sana man lang, nagsabi ng totoo itong si Rodrigo Duterte. Because he is lying. He is lying. Very obvious. He's lying. Sabi ni Presidente. Balikan natin yung video, hindi pa tapos. Executive Secretary Lucas Bersamin, in an earlier statement, condemned Duterte's allegations as fake news, outrightly malicious, and should be condemned as criminal. But in a statement, former Duterte spokesperson Attorney Salvador Panelo said that the former president was merely expressing a legal opinion on the assumption that UNGAB's charges are true, and if the General Appropriations Bill as signed by PBBM contains the same irregularities. He says that President Marcos Jr.'s response to Duterte's statement is also misplaced, being anchored on the wrong premise. President Ferdinand Wait, balikan natin yung parte na yung kay Panelo. Okay, so sabi ni Panelo, hindi raw pwedeng sabihan. Hindi raw pwedeng sabihan si Digong na fake news peddler. Di ba Marilu? Salamat sa yung super chat. Hindi raw pwedeng sabihan si Pangulo na fake news peddler, sabi niya. Bakit daw? Kasi nagre-react lang naman siya sa sinabi ni Congressman Ungab. Tingnan nyo kayo. Napakawalang hiya nyo talaga. Kakampi nyo, nilaglag nyo. Kakampi nyo, sinunog nyo. Yan tayo eh. Kakampi nyo, sinunog nyo. Kakampi nyo, nilaglag nyo. Kaya alam nyo mga kotsero, it's not worth it's not worth supporting the Dutertes eh. It's not worth supporting the Dutertes kasi ilalaglag ka niyan. Tingnan nyo kay naalala nyo si Harry Roque? Naalala nyo yung si Harry Roque? Di ba nag-away silang dalawa ni Panelo? Ano ba sabi ni Panelo? Ang sabi ni Panelo, ni Harry Roque, tawag dito? May agreement sa gitna ng Pilipinas at ng China, sabi ni Harry Roque. May agreement yan, kaya nga nagkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas nung panahon na si Digong ang presidente. Nagkaroon ng kapayapaan sa gitna ng China at ng Pilipinas dahil nag-agree. May secret agreement. May secret agreement ang China at ang Pilipinas nung panahon na yun. Naalala nyo yun? Last year lang yun, 2024. Yeah, 2024. Nadiin bigla si Digong. Nagsalita si Presidente. Anong sinabi ni Presidente? Rodrigo Duterte, ipaliwanag mo sa amin to. Ano yung agreement na meron kayo? Kasi wala kang kinukwento sa akin. Wala kang in-endorse sa yung DFA. Ano yung secret agreement na yan? Nagsalita ng ganun si Presidente. Ano yung tanggol bigla ni Panelo? Walang secret agreement. Oo. Ano nangyari kay Roque? Di nalaglag niya. May ambition lang kasi magpasikat yun eh. Si Harry Roque. Batay. Pero in true Duterte fashion, in true DDS fashion, kahit nilaglag sila, okay lang. Okay lang, walang problema. Duterte pa din. Kahit nilaglag sila. Ganun sila kaangat. Ganun sila kaangat, guys. Tuloy ito ngayon, pangalawa si Ungab. Sumabog yung kanilang fake news. Ang tatamaan si Digong. Anong ginawa ni Panelo? Hindi si Ungab yan. Chiching, sangga. Kawawa naman si Ungab. Nilaglag. Hindi si Ungab talaga yan. Ching, patay, kinanangga.
Si Ungam talaga yan eh. Ini-interpret lang naman, nabibira naman ng legal interpretation si Rodrigo Duterte doon sa sinabi ni Ungam. Oh, yun. Patay. Oh, tapos ano ngayon ang palusot niya? The question should be, does the General Appropriations Act contain appropriations which are not programmed or parts of which unsigned by PBBM? The palace says it's not true. The best evidence is the document itself. Media should therefore examine the document. O, ngayon, pinasa ngayon niya responsibilidad sa media. Kayo naman mga taga-media, pag-aralan nyo na maigi yan. O, mailusot lang si Digong, no? Mailusot nyo lang si Digong talaga. O, paliwala kayo. Pahiya kasi. Nirekta kasi ni Presidente. Si Digonggong sa sarili niyang kalokohan. Oo. Nirekta kasi. The president is lying. The former president is lying. Oh. Nirekta kasi. Ito nga, maganda pa yung comment ni E.S. Bersamin. Tulad na sinabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya, meron siyang sinabi dito na gusto ko eh. Ito. It is impossible for any funding items to be left blank as alleged by misinformed and malicious sources. Yun, malisyoso talaga to eh. Malisyoso talaga to, mga kotsero. Malisyoso talaga to. Merong meron pa nga siya sinabi, criminal. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Ayun, patay ka. Dating Chief Justice yan, Digong. Oh, ikaw ba umabot sa level ng Chief Justice? Oh, yabang-yabang kasi ni Digong eh. Lagi niya sinasabi, ako, prosecutor ako, naging congressman, naging presidente. Oh, naging Chief Justice ka rin ba? naging Chief Justice ka rin ba? Si Ate Susan, nakita ko, shoutout kay Ate Susan. Naging Chief Justice ka rin ba, Digong? Napakayabang kasi. Ano na, Digong? Ang nangyari sa'yo?